Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Miyerkules sa ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Isang curious na tao ang naglakas loob lumapit kay Jesus at magtanong, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Bakit kaya ganito ang kanyang naging tanong? Siguro nakapakinig siya sa pangangaral ni Jesus. At sa kanyang sariling pag-unawa, napakahirap ang sumunod kay Jesus. At para bang sa napakahirap na pagsunod kay Jesus, kaunti lang ang makakarating sa kanyang kaharian. Kaya itong curiosity, itong tanong na ito, nitong lalaking ito, ipinaabot niya kay Jesus. Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? At hindi ito sinagot ng diretso ni Jesus. Hindi niya sinabi, oo, kaunti lang ang maliligtas. At hindi naman niya sinabi, hindi, maraming maliligtas. Ang naging sagot ni Jesus, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Ang daan patungo sa kaharian ng langit ay daan na ayaw nating daanan, ayaw nating puntahan. Bakit? Sapagkat napakakipot ng pintuan at hindi natin gusto ang ganitong uri ng pintuan. Alam natin yan. Kapag magpapagawa ka ng bahay, ng simbahan, yung main door dapat malawak, malapad, yung talagang welcoming, hindi yung napakakipot. May nakita na ba kayong bahay? Front door, napakakipot. Mukhang hindi kakasya ang katulad kong malaki ang tiyan. At yung mga matataba, mukhang hindi kakasya. Malapad, maluwang ang pintuan kapag meron tayong ipinapagawang bahay, yung pinaka-main door dapat malapad. Pagdating sa Ebanghelyo, makipot ang pintuan. Paano na yon? Doon sa Jerusalem, yung Nativity Church, yung simbahan kung saan ipinanganak ang ating Panginoon, bago tayo makapasok doon sa pinakalikod ng altar kung saan nandoroon ang pinagpanganakan sa ating Panginoon, dadaan muna sa isang pinto na napakababa. Hindi pwede na dadaan doon ng nakadiretso, mauuntog. Bakit kailangan makipot ang pintuan? Sapagkat ang daan sa kabanalan, ang daan patungo sa kaharian ng Diyos ay ang daan na hindi natin pinipili. Daan ng krus, daan ng pagsasakripisyo para kay Jesus, daan na punong-puno ng sakit at hirap. At sa totoo, lahat ng iyan ayaw natin, di ba? Gusto natin yung masarap, yung madali, yung magaang, yung komportable, yung marerelax tayo. Pero ang sabi ng ating Panginoon, napakalinaw, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit pumasok, ngunit hindi
makapapasok. At meron pa siyang idinagdag, Panginoon, papasukin po ninyo ako. Kumain kayo kasama ko. Naglingkod ako para sa inyo. Nagbigay ako ng tulong para sa inyo. Papasukin po ninyo ako. Ang sabi ng Ebanghelyo, papaano kaya kung ang maririnig nating salita mula sa loob ay mga salita na nagsasabi, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Hindi ko kayo kilala. May pagkakataon pala na maaaring mangyari na yung inaakala ko na ginagawa kong kabutihan, yung inaakala ko na ginagawa kong magagandang bagay, sa paningin pala ng Diyos, hindi mabuti, hindi maganda. Bakit? Kasi maaaring yung mabuti at yung maganda na ginagawa ko, na inaakala ko na makatutulong para ako ay maging kalugod-lugod sa Diyos, ay ginagawa ko lamang pala para ako ay pasalamatan, parangalan, papurihan, para ako ay makilala, para ako ay maitaas at sumikat. Kapag ganoon ang motibasyon, puro pang sarili at hindi iyon kalulugdan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, gumawa tayo ng mabuti nang walang iniintay na anumang kapalit. Gumawa tayo ng mabuti para sa Diyos at patungo sa Diyos. Gumawa tayo ng mabuti dahil iyon ang dapat nating gawin. At huwag magtatampo, huwag sasama ang loob, huwag magagalit kapag ako na nga yung gumawa ng mabuti, ako pa yung napasama, ako pa yung napagsabihan ng hindi maganda, ako pa yung para bang pinagalitan. Huwag nating ikasama ng loob yung kung anumang naging dahilan sa paggawa natin ng mabuti. Alam ng Diyos lahat, nakikita ng Diyos lahat. Kaya kung talagang nais natin na makarating sa kaharian ng Diyos sa langit, ang sabi ng ating Panginoon, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Marami ang magnanais na pumasok, pero iilan lang ang magiging karapat-dapat. At sana, dun sa iilan na iyon, kasama ka. Amen.